Yo, yo, yo guys, check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon mga Lodi. Grabe ang ating news mga Lodi. No? At grabe rin, no, yung nangyari sa amin ni Boss kasi kaalis ka dating lang din namin mga idol eh. Kasi late ng announcement yung aming ano dito. Grabe, sinalubong na namin yung ulan. Tapos pagdating doon, nag-uwian na. No? Sabi nga ni Boss eh, pumasok para mag-out. Oh, ayan, happy ka na. Pumasok daw para mag-out. Oh, ayan. Tapos, ayun, bad trip. Nabasa pa kami. Hindi na lang in-announce na maaga. Kainis. So, ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe. Matindi mga news natin, mga Lodi. Oh, alam nyo naman siguro yung nangyari, mga idol, sa ating chart, no? Ito. Kung titignan nyo to, sayang, no? Sayang talaga, mga idol, yung ating position dito, no? Sipin nyo yan, no? Kung nakaposition tayo dito, tayo na ilang percent na. Wait lang, wait lang. 20+% mga Lodi. Grabe. Tapos naka 330x ka pa. Paldo. Paldo sana yun mga idol, no? Kaya lang syempre hindi binigay sa atin, which is okay lang. No, na sumusundot-sundot na lang naman tayo. Sumusundot lang tayo. Mamaya magpo-position tayo ulit mga Lord. Di ako nakapag-ano ngayong umaga kasi medyo busy ako. Sabi ko nga mga idol sa tingin ko lang naman bababa kahit 50% lang. Kasi di ba may lig tayo sa 50% mga Lodi, no? So, kahit abutin niya lang tong 50%, etong consolidation dito, no? Balikan niya lang yan ng konti. No, kahit mag-unti-unti siyang bumalik diyan, ganyan, no, tapos saka siya lumipad ulit. Pwedeng mangyari 'yon, mga idol, pero pwede ring hindi mangyari. No, so paano ang diskarte natin pagka ganyan, mga lods, no? So magpo-position tayo dito kahit mga konti lang, mga lodi, no? Kasi baka ayon dito sa ating RSI, panis bumabasa na ng RSI, no? So sa RSI natin mga Lodi, sa tingin ko magko-conso to No? Pwede pa siyang mag-conso dito. Pag bumaba, conso yan, sa tingin ko lang consolidation. Mga Lods, medyo matagal, no? Magko-consolidation yan dyan. Tignan natin kung hanggang saan yung pinakamababang aabutin ng consolidation. Pwedeng mauntog, ang pinaka-support niya na is yung 2.1 sa tingin ko, or pwede ring $2 ulit, no? Maging support niya. Excuse. Kaya ayun yung inaabangan natin. Sakto kasi yung 50% niya, $2 mga loads, no? So, abangan natin 'yan, no? Kung pero kung syempre naka 15 minutes tayo, kasi sa pag 1 minute mga lodi, mabilis lang talaga yung trade natin dito at parang lang in and out ka lang pag nag-trade ka ng 1 minute mga loads, no? Tapos mataas ang leverage mo. Ito hanggang dito, nasa ano na yan, 20 to $30 na yan if ever, no, na nakuha mo yan. So ito yung mga maliliit na yan, siguro mga nasa 10, 6 ganyan. So depende sa'yo, no, kung paano mo lalaruin yung consolidation, no? Pero syempre lagi ka magso-zoom out kasi bago ka position 'di ba? So ang zoom out natin ngayon lang is 15%, ay 15 minutes pala, 15% tuloy. 15 minutes. So, andito lang yan. Maglalaro lang tayo dito, mga lods, no? Anong ano to? Sa 2%. So, pwedeng pag mag 1% na, o ganyan, pwede ka nang kumuha-kuha. Sundot-sundot lang, mga lods. Ganun yung pwedeng mangyari, no? Yung sa tingin ko. Yan, pwede natin gawin yun. Pero sa ngayon, ang bullish, ang take ko dito, baka, sana mali ako, no? Baka mag-conso siya, medyo pababa ng konti bago lumipad ulit, mga lods, no? Ayun din dito pero check natin, wala namang kasiguraduhan yan. Kanya-kanyang tunog lang yan, depende sa'yo. Depende sa experience mo, di ba? So, ganun yung nararamdaman ko dito, mga lods. Bibigyan pa tayo ng konting chance. Siguro kahit dito, ito yung drop na yan, mangyari lang ulit yan ng konti, pwede na tayong position dyan na. Pero hindi yun yung pang long term Kumbaga yun, saglitan lang din yun. Pag umangat ng konti, profit, no? Tapos abang na lang ulit. Pwede ako mag-short ulit, depende.
No, unti-unti lang yung ano natin, kumbaga sundot-sundot lang. Microhan lang, microhan. Nang ma-micro lang tayo mga lods, no? So punta na tayo dito sa ating crypto bubble. So ang hours natin medyo positive, green. Sa day natin siguro mas lalo. O ayan. O yung rain natin 114% mga lods, no? O XRP sa day is 7.8. Sa month, sa week lang, sa week. So positive na tayo sa week sa XRP mga lods, no? Kung titignan niyo yung ating chart dito, mas malaki yung pinamp eh. Sabi nga ng iba, wala, nag-decouple na yung XRP sa Bitcoin, which is ako medyo hindi pa ako masyado naniniwala doon. Although, ang tinaas lang ni Bitcoin sa loob ng 24 hours is 0.7, si XRP is 7.8, di ba? Iniwan niya, kumbaga, inarangkadahan niya si Bitcoin ngayon. Kaya maraming nagsasabi na, uy, humiwalay na dahil sa ETF, no? Kumagat na, may mga bumibili na ng mga nag-apply, bumibili na ng XRP, which is siguro pwedeng totoo, mga lodi, pero wala, nasa mababa pa rin yan eh. Kung isi-zoom out natin yan, wala pa rin, kumbaga, hindi pa rin yun yung oras na dapat ka magsaya, di ba? Pero, masaya tayo ng konti, kasi, sinabi natin na dito na tayo mag-i-start eh. Di ba sabi ko nga, ilang beses sinabi yung nakaraan na, eto na yung starting line, mga lodi, no, na mag-uptrend tayo. So, ito na. So, kumbaga, nagsimula na siguro. Di ba? Yung uptrend natin sa starting line natin na ito. Di ba? Medyo umangat na tayo ng konti ngayon. So, ito na ba yung tuloy-tuloy na ba to? O magkakaroon pa tayo o ahatakin pa ba tayo ng Bitcoin? Kasi once na mag-drop yung Bitcoin, mga lodi, alam nyo naman na sumasabay lahat. Pero kapag na-decouple ka na sa Bitcoin, mga lodi, at yun yung gusto natin mangyari sa XRP, halimbawa, bumagsak si Bitcoin ng mga 5%. Siguro si XRP, babagsak lang siya ng mga 1%, 'di ba? 0.50, malaki na yung 2%. Kumbaga medyo mahihirapan, no? Mahihirapan niyang isama si XRP, 'di ba? Ganun. So, check natin dito yung una nating news, mga lodi. Ito, follow up tayo sa ginawa ng JP Morgan. Nako, nagsalita na si Senator Cynthia Lummis kasi alam niyo naman na si Senator Cynthia Lummis kilala yan bilang Bitcoin Maxi, mga idol. Na? Operation Choke Point 2.0 regrettably lives on, sabi dito. Policies like JP Morgan's underline confidence in traditional banks and send the digital assets industry overseas. It's past time we put Operation Choke Point 2.0 to rest, to make America the digital asset capital of the world, mga lodi, no? So, maraming nag-thank you sa kanya dito. Isa na to na si Jack Mallers, yung parang tinanggal, alam ko tinanggal ba siya sa JP Morgan. Thank you, Senator. Chase has also been rejecting some deposit to Strike, telling customers that our business participates in fraudulent activities. I'm happy to share more about how these seemingly discriminatory banking practices are affecting me personally and the business I run here in America. No, so ang sa tingin ko makalutas lang nito yung ating law, no, na si Trump. Ito kasi si Senator Cynthia Lummis, syempre syempre bias to sa Bitcoin. Syempre ang inaatake ng JP Morgan ngayon is yung Bitcoin, mga lods, no. Syempre lahat ng mga pro crypto diyan, maski yung mga pro Bitcoin, pati yung mga anak ni Trump, nako, mukhang mainit din kay JP Morgan nyo kasi ang dami pinopromote din nila yung Bitcoin. Siguro marami rin silang hold na Bitcoin. So sa balita na yon, no, na minamanipulate ng JP Morgan yung market, maraming magagalit sa kanila. Pero alam nyo, sinabi pa rin dito ni Jamie Dimon, matigas din talaga no? Sabi niya dito, mga idol, there will no real non-controlled currency in the world, no? Kumbaga walang currency na hindi nakokontrol dito sa mundo natin. Nakokontrol lahat, sabi dito, no? Ito yung 2015, mga lodi, no? Ang price pa lang ng Bitcoin nito is $400. Time. So you think they can? When the DOJ calls someone up and says that's an illegal currency and it's against the laws of the United States of land, if you do it again, we'll put you in jail. It's over. So you really there's no issue. There will be, this is my personal opinion. There will be no real non-controlled currency in the world.
There's no government that's going to put up with it for long. It's kind of cute now. A lot of the senators in Congress will say, I support Silicon Valley innovation. There will be no currency that gets around government control. Diba? Grabe. Talagang ano siya, mga idol, no? Naka-stand pa rin siya dun sa kanila. Mananagot kaya sila sa tingin nyo, mga idol? Kasi kung sila yung reason kung bakit bumagsak yung market no October 10, marami nalugi doon, malaking pera rin yung nawala doon, mga idol, lalo na sa mga retail, mga lodi, no? At maraming natalo, billion, di ba? 19 billion, grabe yun, mga lodi. Isipin nyo, kasama ako doon, kasama yung $90 ko doon. Kasama yung $90 ko doon na liquidate, mga lodi, nung bumagsak yun. So, syempre, ang tanong nga doon, meron bang mananagot doon, no? May makukulong ba? Parang dito sa atin, sa Pilipinas, yung flood control, may makukulong ba? Natunay na may kasalanan, yung mga leader, malamang hindi makukulong yun. Saka pa makukulong yun, pag iba na presidente siguro. So, ayan. Tapos, eto naman, si Bloomberg announced live on TV that Abu Dhabi bought 520 million worth of Bitcoin, no? So, yung adoption ngayon, unti-unti nang nagpapakita kasi yung iba minsan, alam nyo mga lodi, yung mga medyo hindi pa tanggap adapt yung Bitcoin nung mga nakaraang buwan o nung nakaraang taon. Bago i-announce ni Trump yung pagiging bullish niya sa crypto, maraming mga institution, bansa, maraming mga company na bumibili ng Bitcoin pero hindi nila ina-announce, mga lodi, no? Kumbaga parang kasi parang ang turing pa sa Bitcoin nun is scam. Sa crypto, ang turing pa nun, naku, scam yung crypto na yan. So, yung iba, hindi nila ina-announce yun, mga loads, no? Kumbaga, sa kanila na lang yun. Sige, okay lang yan, basta meron tayo. Diba? Pero ngayon, ultimo, pagbili nila ng ganito, ng ganyan, ina-announce na nila. Kasi, nagiging bullish na sila sa Bitcoin and sa crypto. Diba? Ganon. So, eto pa. Cathie Wood says liquidity returns in December. You ready? O, yan mga idol marami na namang umaasa sa buwan ng December. Parang yung umaasa tayo sa buwan ng October na nakaraan na inaasahan natin. Eto na, October na boy. October na to boy. Sa history boy. Biglang wala nangyari. Bumagsak pa ng October 10. Cathie Wood just gave one of the clearest timelines we've heard. The liquidity squeeze that crush risk asset may clear by December 10. Right when she expect the Fed to ease, no? Kasi magkakaroon ata tayo ng announcement sa Fed nun She reiterated that ARK's Bitcoin bull case hasn't changed. The only real pressure right now is a macro liquidity, not fundamentals. Her key points, ito yung key points daw ni Cathie Wood. Crypto is the most sensitive to liquidity shocks. Those shocks are temporary. Tama yan, mga lodi, no? Kasama sa pangalawang rules natin yan Relief could arrive by early mid-December. So sa mid pa ng December, dun tayo medyo magiging makakahinga ng maluwag. When liquidity returns, BTC historically move first. Totoo naman yun, no? So malamang talaga aabot to ng January, February, no? Historically move first, no? If she's right, the next few weeks won't look like the last few. So ayan, mga lodi. Syempre, hindi naman ito magsasalita kasi sino ba to, di ba? Si Cathie Wood yan, mga lodi, hindi naman yan mga normal na tao lang na magsasalita ng ganito at papaniwalaan. Syempre, yung mga yan, may mga napatunayan na yan sila. At sila yung mga main character dito sa crypto space. So, pag nagsasalita sila ng ganyan, malamang meron silang basihan. Di ba? Based siguro sa experience, based on technical analysis siguro nila. Ganun, no? So, ayun daw, mid ng December, mga lodi, no? Sana nga totoo at sana nga mangyari na ang lahat, mga lodi, no? Inip na talaga ako, mga idol, Actually, ang in-expect ko talaga, December, no? December talaga. Sana December, Kaya lang, mukhang malilate tayo. January and February, baka umabot pa tayo dun. Si Cody Carbone says more US states are preparing to allow tax payment in XRP. XRP isn't just a digital asset,
It's becoming an infrastructure. Ayan yung sabi dito ni Cody Carbone, mga lodi. Sino ba si Cody Carbone? Siya ay pogi. Oh, ayan. Basta siya yan. Alam nyo, dati. May mga nagko-comment pa rin sa atin tungkol sa Excite. Alam nyo kung saan ako na-excite? Kasi di ba, kini-screenshot natin yung mga nagko-comment ng mga kasutuyan sa comment section. Hinihintay ko na talaga pag pumalo si XRP kahit mga nasa 5 lang, 5 o 6 o 5.4 ganyan. 5.4 USD. Babasahin ko na yung mga ano diyan, yung mga negative sa atin, mga lodi, yung sinasabi scam tayo. Kumbaga, ina-hype lang ganyan. Titignan natin, doon ako na-excite Ang dami kong pan-trash talk sa mga sutoy na yun. Sana nanonood pa rin sila, no? Wag nangyari yun. Sana nanonood pa rin sila. Para may kita nila tayong boom, ay lumipad nga si XRP, tama nga si Jeblo. Patay tayo, naiiwan tayo. Naiiwan ka na, tapos aasarin ka pa, no? Babawian nito. Asa na kayo ngayon, ha? Asa na yung mga sutoy dyan? Gaganin natin yan, mga lodi. Doon ako na-excite ako dun Tapos ito, 1.7 trillion asset manager Franklin Templeton says XRP plays a foundation role in global settlement infrastruktura. Mga idol, no? So, Franklin Templeton yan. Alam ko, nag-play na yung kanilang ETF, mga lodi. Sabi ko nga sa inyo, once nang pumasok na yung mga ETF na yan, kasi ngayon, dalawa pa lang yung pasok, di ba? Tapos, medyo na-decouple na yung XRP sa Bitcoin. Alam nyo kaya naggumihinto to na ganyan, nagko-consolidate talaga yan. Kasi, mga idol, meron kasing, may mga psychological number yan. Tingnan nyo, nag-consolidate siya sa $2. Diba? Tapos, nag-consolidate ngayon siya rito sa 2.25. Meron mga nagtitake profit dyan at meron ding mga bumibili. So, nagtatalo ngayon sila dyan. Pwedeng may mga bumibili, nagiging balance. Ayan, dito, 64% lamang yung mga nagbabuy, 35% naman yung mga nagsisell. Diba? So, kaya medyo angat yan. So, nagkakaroon sila ng bakbakan dyan, mga lodi. Ngayon, pag yung mga big institution na yung pumasok, syempre, kung retail ka lang, tatalunin ka niya kapag bumili yun. Boom! Medyo malalamang sila ngayon dyan, di ba? So, ngayon, medyo konso to, mga lods. Malamang ganun ang mangyayari dyan. Konsolipad, ganun, no? Pwede rin ng mga dito pa lang, mag-drop na, konsolipad. So, depende kung ano yung mangyayari. Kasi, actually, kapag ako nagtitrade sa 1 minute time frame, wala nang TATA dyan Sa 1 minute. Wala nang TATA dito. Ito lang yung nakakainis dito, mga lodi, pag sa 1 minute time frame ko tumitingin. Tapos, consolidation na maliliit. Kasi, maghihintay ka talaga niyan Maghihintay ka, uy, $2 yung panalo. Wala, makunin mo na agad yun. May piece pa. Di ba? $2. O, ay, $5. Tapos biglang magdi-negative 2, magdi-negative 1, babalik sa positive 3. So, doon ka maiinip sa mga konting maliliit na galaw lang kasi nangyayari. No, pero kung gusto mong maramdaman nyo, kailangan magtaas ng leverage, which is hindi yun advisable. No, so galord ka na talaga noon pagka ganun, mga lods, no? O, ayan, check nga natin to. Wait lang ha, mga lodi This from this 2%. Ang mid niya is this one, no? Ayan yung gitna niyan. Ganito na yung mangyayari dyan. Ito na yung box na yan. Diyan na siya nagtitrade sa box na yan. Ako lang kung ako yung titignan. Di ba? So, lamang dito yung dito sa range na to. Pwede. Ngayon, kapag tulad niya, bumaba siya dyan, pwede pa siyang magtagal dyan. Kasi ganun yung yung nangyayari. Di ba? So, pag tumaas siya dyan, kasi pag dito na siya nag-trade, lamang na yung breakout sa taas mga lods Di ba? Pero kung dito siya magti-trade sa baba,
lamang ang break dyan dito sa baba. Ganun. Diba? So, kailangan umangat siya muna dito. Umangat siya dyan. Dito siya mag-trade sa mid sa taas ng 50%. Ganun. Mamaya, titingnan natin yan. Try tayo. Okay, ito, pakinggan natin to si Pogi, mga idol, no? Saka natin basahin yung kanyang ano. Guys, last night on the show, Kirby's Live, we took a look at these screenshots that were crazy from Smoke, and I promise you a follow-up. Dali lang, may sounds pala. Huwag na. Huwag ka na mag-play. Ito lang, sabasahin na lang natin to. XRP and Sweep ISO 222 integration leaked. A screenshot surfaced showing XRP and Sweep logic sitting side by side inside banking infrastructure connected to the ISO 222 rollout. No, and if this is legit, then the shift wasn't announced. It was already coded na, mga idol, no? So nakakasa na yan, nandun na, hindi mo na kailangang hintayin kung mangyayari ba dahil andun na eh. Di ba? For years, people said XRP would never be part of the global banking system. Totoo po yan, no? Dami nagtatrash talk nun. Dreams nyo lang yan. Hindi mangyayari sa XRP, ang kalokohan yan. That Ripple was just building in silence, and that legacy banking rails like Swift would never integrate with crypto. Oh, di ba? Sinasabi din nila yun. Sabi nila yung Swift, hindi yan. Hindi yan gaano sa crypto. Talagang old school yan, no? Mga lodi, parang ganun. Tapos, but now, the evidence suggested the opposite, mga lodi. So, meron na mga ebidensya. Nag-leak na, mga lods, no? Kaya nga yung, di ba, na-interview, natanong, naharang si asan na ba yun, mga lodi? Si Brad Garlinghouse, tsaka si si David Schwartz, na natanong sila, di ba, na sinabi ni Brad Garlinghouse na 14% in 5 years ang pwedeng makuha ng Ripple and XRP sa Swift, di ba? So 14% mga idol. May dumaan ng commercial Oh, ayan. Ayoko na gaganito sa X Grabe kasi. Wala na tuloy. Huwag na nga yan. Basta yun. Alam nyo na yun eh. Di ba nagkaroon na 14% mga loans. No? So mabigat-bigat yun. Mga idol. 14%. Ang laki na nun eh. So ito yung sinabi. No more XRP left on exchange. Imagine this, mga lodi, no? This will be the scene when institutions buy up all crypto on exchanges, no? Retail will only have access to crypto via ETF. Congrats, you have now become the new financial elite. So ganito yung mangyayari. Dahil halimbawa, naging global na, inadapt na si XRP, mga lodi, no? At talagang kinuha ng lahat ng mga institution yung XRP na coins, no? Wala ka nang mabibiling XRP sa crypto exchange. Kumbaga, makakabili ka na lang sa kanila through ETF. Di ba? No? Retail will only have access to crypto via ETF na lang. Imagine yun, mga lodi. Gaano na kaya kalaki XRP pag nangyari yun, mga idol, no? Ang tanong, mangyayari ba yun? Mangyayari kaya yun? Ako sa tingin ko may chance na mangyayari yun. Hindi lang si XRP. Maski sa mga ibang coins na may ETF tulad ng Solana, Cardano, syempre Bitcoin, Ethereum, no, lahat ng magkakaroon ng ETF na i-adapt ng mga institution. Grabe yun, no? Sobrang tindi nun. Tapos ito naman, ito yung nakita ko lang to mga lodi. Imagine yung mga dinanas natin ng mga nakaraang buwan. Yung sunog na sunog ka pero nagtiis ka, no? At ngayon naramdaman mo yung pag-angat na, pag-uptrend, tapos nabalikan na yung mga position mo ng spot, no? Umangat na sa position mo, and then naging panalo ka na, and then naging paldo ka na. So ganito daw yung mangyayari sa iyo. How do you survive the last crypto crash? XRP holders, crypto crash? What crash? Boom. Ganyan ka lang last week, last month, and then bigla ka naging XRP happy man. Diba, mga lods?
Alam nyo, mga idol, huwag nyo masyadong siniseryoso yung crypto. Kaya nga sabi, invest what you can afford to lose eh. Diba? Kasi kung yung crypto o yung mga coins na binili nyo, yun yung dahilan kung ba't na-stress kayo everyday, hindi yun worth it, mga lods. No? Hindi worth it na tiisin nyo yung stress nyo para lang bandang huli. Baka kasi kapag gano'n na-stress ka lagi, tapos umangat nga yung XRP, yung coins na binili mo, pero hindi gano'n katulad ng inaasahan mo, worth it ba yung stress mo, mga idol? 'Di ba? So, for me, ako, alam niyo naman ako pag nagko-content tayo dito lagi ng crypto, good vibes lang tayo lagi. 'Di ba? So, kasi kung ikaw lagi kang bad vibes, ibig sabihin hindi mo alam yung pinasok mo. Hindi mo alam na volatile yung crypto. 'Di ba? Umpisa pa lang once na pumasok ka pa lang sa crypto, dapat alam mo na makakita ka ng drop, ng pump, ng dip, ng downtrend, ng uptrend, 'di ba? Lahat 'yan mararanasan mo. Hindi lang yung pagpasok ka ini-expect mo puro uptrend lang mararanasan mo. Hindi mo nga alam yung pinasok mo pagka ganun. 'Di ba? So tayo, alam natin 'yan bago tayo mag-start, no? Doon pa lang sa Axie na ang laki na ng experience ko diyan. Isipin niyo mga idol meron ako dating SLP napakadami na ang presyo pa ng XRP nun is 10 pesos. Pero hindi ko binenta. Nagbenta ako 5 pesos kalahati. No, tumubo tayo, kumita tayo. Hindi umasa ako na angat pa. Hanggang wala na, hindi ko na nabenta yung XRP ko. SLP ko. Pinambili ko na lang ng lahat ng Axie. Kasi iniisip ko, kung tataas yung SLP, tataas din naman yung presyo ng Axie. Pero anong nangyari, 'di ba? So doon ko na realize na grabe, dapat napaka-importante ng taking profit, mga idol, no? Tagal na noon, 2021, halos 4 years ago, 'di ba? So, yun. Simula noon, naisip ko na ganun pala. So, mas maganda na kumbaga hindi worth it yung asa mo noon Sabi ko, ang dami ko ng SLP 'Di ba? Habang dumadami kasi yung asset mo, lumalaki yung asset mo, lumalaki din yung pangarap mo, lumalaki rin yung mga gusto mong bilhin. Kung dati gusto mo lang bumili ng motor, tapos nalampasan niya na yung asset mo. Uy, kunyari, gusto mong bumili din natin ng motor. Sabi natin nasa 150. 'Di ba? Tumaas yung asset ko, umabot ng 600k. Siyempre, tataas din yung pangarap mo, hindi na lang motor, bibili na lang ako sa sasakyan. So, habang tumataas yung asset mo, tumataas yung mga gusto mong bilhin, yung mga gusto mong gawin, yung mga pangarap mo. 'Di ba? So, dapat, mga idol, kaya mong i-manage yung ganun risk. Kasi, nandun ka na sa taas, nabili mo na sana yung gusto mo, kaya lang, naging greedy ka. Hinintay mo na baka tumaas pa, tataas pa to para maging ganito na. Sabay hindi na bumalik doon, hindi na dumating doon, unti-unti nang bumaba hanggang yung mga profit mo na sana na wala pa. So, dapat meron kayong management, mga risk management, mga idol. Take profit is important. Taking profit is important. 'Di ba? So, ayun, nangyari sa akin yun dati. Dapat nakabili na ako ng nahuli pa tuloy yung bili ko. Dapat dati pa lang meron na akong sasakyan Kaya lang nahuli, naging motor na lang. Naging si Ragnar. pero syempre, nakabili rin naman ulit tayo, no? Kumbaga natuto na tayo Nagti-take profit na tayo noon. So, nakabili tayo ng sasakyan. And then ngayon, start ulit tayo. So, mag-iisip ulit tayo ng bibilin. So, sa ngayon, ang gusto ko lang bilhin is bike yung bike na mahal. Kaya lang ngayon titignan natin kung mabibili natin yun, mga lodi, no? So grabe yung nangyayari sa buhay natin no? So ayan yung news lang muna natin ngayong umaga, mga idol Actually, pasensya na, hindi ako masyado nakapaghanap ng magandang news kasi tanghali na ako tanghali na kami ni boss, naging busy kami. Pero mamaya, simula ngayon after netong video na to, maghahanap tayo ng mga news. Babawi ako sa inyo mamayang gabi at dyan tayo magbabasa ng mga comment nyo, mga idol, no? So grabe, napakaraming thank you, lalong-lalo na sa mga umabot dito, mga idol. Palike ng video, syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, mga load. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, alam nyo na, andyan yung ating BitGet sa baba ng description natin. Check nyo lahat ng link dyan sa baba ng description, mga loads, makakatulong sa inyo yan. Lalo na kung gusto nyo masama sa raffle ni Boy WhatsApp sa December, mag-subscribe kayo sa channel niya, Clovis Gaming. Nandyan din yung link nun,
mga lods, no? Once na mag-subscribe kayo, baka masasama kayo sa raffle niya, no? 5 tao, pipili siya, magpapagika siya, tigpa 500 pesos. So ayun, subscribe kayo sa kanya, subscribe kayo sa akin, sa mga wala pang crypto exchange, register kayo. Kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Magandang araw sa inyong lahat mga lods, no? At what's up mga lodi? Ito pala, sorry.